Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, sa mga oras na ito, hayaan mo, Panginoon, banal na Espiritu, iniimbitahan ka namin, Panginoon, na manangan ka sa lugar na ito. Touch our heart, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang maitataas namin sa lugar na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Happy New Year po. Happy New Year. Happy Sunday. Happy God's Day. Amen. I'm not just professing greetings. Amen. But pinapractice ko yung I professing, declaring the goodness of God. Amen. So hindi lamang po pag-greet, bagkus ine-exercise din natin yung power of the tongue. Amen. So pwede bang batiin mo yung katabi mo? Happy Lord's Day, Happy New Year. Amen. Huwag mo sasabihing belated kasi progressive ang Panginoon. Sabihin mo Happy New Year. Amen. So forget the former things, do not dwell in the past. Amen. So yan po yung power ng tongue eh. Amen. So meron tayong kakayanan, sabi nga nung ni Pastor Roy last week, meron niyang power. Amen. Life or death. Choose for yourself. Amen. Kung ano yung pipiliin mo. Sa lahat ng mga sinasabi natin, sa lahat ng mga naririnig natin, lahat yan merong reflection sa ating buhay. Amen. So, ang topic po natin ay sa series ng ng Power of the Tongue. Ito po yung ating topic. Tip of the tongue. Amen. So, the edge of blessing or cursing. Amen. So, sa sa dulo ng ating dila, meron daw blessing or curse. Amen. So, depende yon kung ano yung sinasabi mo at kung ano yung naririnig mo. Yun ang magiging ikaw. Amen? Kaya kung ikaw ay may mga pinagdaanan nitong previous year, hindi naging maganda, kaya mong baguhin yung moments mo. Amen? Kaya mong i-shape yung new destinies na dinidesire ng puso mo para sa kalooban, papurihan ng Panginoon. Amen? So meron tayong kakayahan. Nandoon lang yan sa dulo ng dila natin. Amen? So remember mga kapatid, tayo ay create ng Panginoon, isang perfect creation. Binigyan tayo ng iba't ibang parte ng katawan. Sa ating mga katawan, meron tayong mata, merong ulo, merong kamay, with a different function. But you know what? Ang isa sa pinaka-powerful, small but powerful, sabi nga ng Bible, boasting, mayabang, amen, ay yung ating dila. Amen? So, at makikita natin, trivia muna tayo. Ano ba ang meron talaga sa dila? Ano ba yung tip of the tongue? Amen? So, konting trivia muna tayo. Yung ating part ng body, meron tayong isang bibig at dila. Siya po yung first layer ng digestive system. So, lahat ng pumapasok sa ating mga katawan, mga kinakain natin, iniinom natin, dumadaan yan doon sa ating dila, sa ating bibig. Amen? Siya yung first layer. Amen? So, sa dila natin, merong tatlong bahagi. Yung first part niya, yung tip or yung apex. At yung pangalawa, yung body, which is yung lengua, at yung root, nandoon yung mga glands. Amen? Out of the three, yung tip of the tongue ang merong powerful control. Siya yung nakakapag-control kung paano tayo magsuswallow. Amen? Siya din yung may capacity para i-reject o ipapasok o kakainin mo yung papasok sa katawan mo. Amen? Kasi remember, 'di ba? Pag tayo kumakain, pagka medyo maalat, dudura pa natin, 'di ba? Or pagka masyadong mainit, 'di ba? So, nandoon sa tip of the tongue. Siya yung nagko-control. Ano yung ipapasok at ano yung Kaya hindi lamang talagang nagko-control siya sa buong katawan natin.
Pag hindi niya, nire-reject niya yung mga pagkain, especially yung mga walang panlasa, di ba? Praise God, hindi naman ako nawala ng panlasa. Makikita mo na nandoon yung power niya. I-reject niya or i-accept niya. Amen? Ganon din mga kapatid, lahat ng mga narinig natin, pwede nating i-reject, pwede nating i-accept. At sa bawat narinig natin, sa bawat lumalabas sa ating mga dila, yun ay may power. Amen? So isa sa mga power nung tip of the tongue ay siya yung nagko-control, siya yung nagpo-form ng voice. Amen? Galing sa vocal cords. Kasi yung lumalabas na sound doon sa vocal cord, sound lang yan. Pero wala siyang word. Amen? Siya yung tip of the tongue, siya yung nag-initiate ng word, siya yung nagpo-form. At pagka hindi mo ginamit, yung tip of the tongue mo, hindi ka maiintindihan. Arang. Arang. So, di ba? Hindi nyo ako naintindihan nyo ba ako? Sabi ko, power of the tongues. Amen? So makikita mo, ganun yung control niya. Yung word na lumalabas sa kanya, siya yung nagpo-form. Amen? So, ganun ka powerful itong ating ito yung ating mouth. Kaya, every words na lumalabas sa ating bibig, sabi nga, at sa ating mga narinig, dapat sinasala natin. Kasi yan ay merong epekto sa ating buhay. Maybe, dahil yung sitwasyon mo ngayon, circumstansya mo ngayon, yan ay fruits nung mga sinabi mo kahapon. Nung mga narinig mo at tinanggap mo kahapon. Amen? So, kung ano yung narinig mo, dapat sinasala mo, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Ito ba ay katanggap-tanggap sa akin? Amen? I remember, nung ako ay nagkaroon ng COVID, actually 13 days akong nandoon sa ospital. Yan yung panahon ng Delta virus. Amen? Yung Delta virus, siya yung isa sa pinaka-powerful na na variant ng COVID. Amen? So yan yung panahon na maraming namamatay. Yan yung panahon na pumipila yung mga tao doon sa ospital. And then isa ako doon sa pumila. Actually, saklit lang naman yung pila ko by the grace of God. At alam niyo kahit isang doubt, hindi ako nag-doubt sa Panginoon. Hindi ako natakot. Kahit na ganun yung nararamdaman ko. Amen. So, basta sinasabi ko lang, ang prayer ko lang lagi, hindi ka naman makapag-prayer ng todo. Ang prayer ko lang lagi, Lord, alam ko meron kang plano sa akin. Meron kang gagawin sa akin. Amen. So, sa madaling salita, ako ay nakaraos ng 13 days. Actually, magaling na ako. Pero yung aking oxygen level, hindi nagbabago. Tapos, pina-MRI ako ng doktor. Bakit ganon? Supposed to be, dapat magaling na ako on the 12 days, lalabas na ako, pero inabot ako ng 13 days kasi nga hindi umaangat yung aking oxygen level. Tapos dumating yung doktor. Actually, ang ganda ng ngiti niya eh. Amen. Tapos sabi niya sa akin, good news, bad news. Parang yung kahapon eh. Good news, bad news. So, ngumiti lang ako sa kanya, hindi naman ako nag-comment. Tapos sabi niya, good news. Sabi niya, good news, pwede ka nang lumabas. Amen. Tapos sabi niya, ang bad news ay paglabas mo, mananatili kang may oxygen kasi most probably, sabi niya ganyan ay magiging yung magiging sitwasyon mo kasi ang laki ng scars doon sa baga mo. At base doon sa aming mga experience sa mga ganyan, hindi na basta-basta nakaka-recover. Kung makarecover taon, pero hindi na siya pwedeng magsalita ng matagal. Amen? Kaya sabi niya, Pastor, baka hindi na ho kayo makapag-preach. Alam niya kasing pastor ako eh. Amen? Baka hindi ka na makapag-preach. Sabi ko, hindi po. Hindi po yan ganyan yung plano sa akin ng Panginoon. Siya ngumiti at umalis. Could you imagine, mga kapatid? Kung tinanggap ko yung sinabi niya, baka wala ako sa harapan ninyo ngayon.
At kaya kong magsalita kahit maghapon. Amen? So makikita mo mga kapatid, nandoon yung power of the tongues. Pwede mo siyang i-reject, meron kang capacity. Pwede mong i-reject, pwede mong i-accept. Amen? So, our words matter. Amen? Napaka-importante ng ating mga salita. Kung ano yung mga sinasabi natin. Amen? Worth more than anything that money can buy. Sabi nga ng Bible doon sa Ito siguro basahin ko muna sige ito sa James ito po kasi ito po yung sa ano po ng ating title. Sabi rito sa James chapter 3 verse 10, out of the same mouth proceeds blessing and cursing. My brethren, this thing ought not to be so. Choose for yourself. Ano bang gusto mo? Blessing o curse? Amen? Sino gusto ng blessing? Pwede mong itaas yung kaliwang kamay mo at kanang kamay mo. Ipalakpak mo sa Panginoon. That is the power of tongue. Amen? Kung anong narinig mo, yun ang gagawin mo. Sabi ko kanina, itaas mo yung kamay mo, kaliwa, kanan, pumalakpak ka. Nakikita ninyo? May controlling power. Amen? Kaya mag-ingat tayo sa bawat naririnig natin. Dapat sinasala natin. Amen? So, it's either blessing or curse. Amen? Sabi nga, our word matter. Amen? Doon sa Proverbs chapter 20 verse 15, there is a gold and multitude of praise, but the lips of knowledge are precious jewel. Amen? So, yung bawat salita na naririnig natin, sabi niya, katulad daw ito ng isang precious jewel. Amen? Na hindi mo kayang bilihin. Walang kayang tapatan, walang value na pwedeng tumapat sa kanya. Amen? Kasi nga, it's a matter of life and death. Amen? Curse or blessing. Pain or joy. Amen? So, nandoon siya lahat. Nandoon lang sa tip of the tongue natin. Kaya natin baguhin. Amen? So, napaka-powerful niya. Kaya niyang kontrolin. Meron siyang controlling authority. Katulad ng ginawa natin kanina. Amen? Kaya doon sa book of James chapter 3, ipinakita, in-identify ni Paul, ni James, kung ano talaga yung power. Amen? Next po. Sabi rito sa James chapter, can control everything. James chapter 4, verse 6. Actually, in verse 4 lang nilagay ko. Sabi niya, look also at the sheep, although they are so large, are driven by fierce wind, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desire. Amen? Sabi niya, yung isang napakalaking ship, kinokontrol lang nung rudder. Yung, ano bang tawag sa Tagalog nun? Timon. Amen? So, siya yung nagkokontrol. Yung entire body natin kinokontrol ng mouth natin. Kung ano sinasabi natin. Amen? Hawakan mo to, hawakan mo to. Amen? Kailangan nun, yung katawan mo humihingi na ng water. Sabi niya, kailangan uminom ka ng water. So, amen? Iinom ako. So makikita natin, napaka-powerful. Napaka-powerful ng ating dila. Nandoon lang sa tip of the tongue natin. Amen? Siya yung nagkokontrol ng lahat. Amen? So, sabi nga doon sa Proverbs 18:21, ito po ay resulta, nag-fruits ng life or death. Amen? So, sige po next. Sabi rito, life and death are in the tip of the tongues. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat fruit. Amen? Ikaw yung magbe-benefits, lahat papasok sa iyo. Amen? Lahat ng mga fruits, lahat ng sinabi mo, lahat ng narinig mo, na tinanggap mo, lahat yan magre-reflect sa buhay mo. Amen? That is why napaka-importante, mga kapatid, na pag-ingatan natin mabuti. Dahil yung tongue, the power of the tongue, meron siyang power. At yung power mismo ay yung word. Amen? Tongue has the power, the word
is the power. Amen? So, nagiging ano siya, kasi meron declaration eh. Lumalabas, kung ano yung lumalabas sa dila mo, kaya nga kung hindi mo ginamit yung tip of the tongue mo, walang word. Ano lang siya, sound lang. Pero dahil dumaan siya sa tip of the tongue, kung ano yung lumabas, yun po yun. Amen? Kaya yung word mismo, yun ang nagbibigay ng power. Yun yung magre-reflection ng buhay mo. Na kung ano yung sinabi mo kahapon, ito yung sitwasyon mo ngayon. Amen? Kung ano yung narinig mo at tinanggap mo kahapon, ito yung sitwasyon mo ngayon. Pero, kung kaya mong baguhin yan, kaya mong baguhin. Depende yung kung ano yung sasabihin mo. Anong gusto mo maging bukas? Amen? So, parang yung mga anak natin before, di ba? Ano yung gusto natin maging anak natin? Amen? Parang merong declaration na tayo yung nagbibigay nung pangalan sa anak natin. Ito, parang revelation lang sa akin. Tayo mismo ang nagbibigay ng, especially mga parents. Amen? Tayo mismo yung nagbibigay ng pangalan sa ating mga anak. Amen? So, kung ikaw man ay si Joseph, amen? So, ito yung pangalan mo at ito yung, dapat meron ka rin declaration, ito yung magiging ikaw. Amen? So, yun pala, pagdating ng paglaki mo, yan ay magmamanifest sa'yo, sa anak mo. So, nandun pa lang eh, kasi meron kang authority. Amen? Parang si Adan, di ba? Si Adan, sa bawat sasabihin niya, binigyan siya ng authority. Amen? So mamaya na, tingnan muna natin yung number 1. So, gaano ba ka-powerful yung word? Ito po yung number 1. All things are created through the word. Amen? So sabi, lahat daw ng bagay ay nanggaling, create ng word. Amen? Doon sa John chapter 1 verse 1 hanggang 14, amen? Pwedeng pakiyan, no? Sabi rito sa John chapter 1 verse 1 to 4, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Amen? So, klaro naman po talaga eh, na lahat ng bagay, di ba, dun sa creation, so, alam naman natin na yung creation, yung earth, ay from nothing, from darkness. Amen? Pero sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. So, sa madalit salita, na-create niya yung entire world dahil sa kanyang salita. Amen? So, at nagbigay ng buhay dun sa mga living things. Nag-create niya si Adan at si Eva, binigyan niya ng buhay, at ito po yung exactly ginawa. Amen? Binigyan ng perfect creation ang Panginoon, si Adan, at yung mankind, yung man. Amen? And then, binigyan ng power yung kanyang tongue. Sa bawat sasabihin ni Adan, na mai-encounter niya ng mga hayop, halaman, sinasabi niya kung ano ang tawag sa kanya at yun na yung pangalan niya. Amen? So nakikita natin yung power. From very beginning, nandun na yung power. Binigay na yun sa mankind. Ibinigay na yun sa atin eh. Amen? Hindi lamang yung galing sa Diyos. Amen? That is why sabi niya nga, mag-create tayo according to His likeness. Kaya tayo yung na-create according to His likeness. Kung merong power ang word ng God, ibinigay na rin yun sa atin eh. Amen? So yun po yung evidence na merong buhay, lahat ng bagay ay pwedeng makreate through the word. At yun pong, yung power na yan, ibinigay na kay Adan at ipinapasa na sa atin. Amen? Pero ito po yung masaklap yung number 2. Amen? So, the word of lies result to sin and death. Amen? Doon sa book of Genesis chapter 3 verse 1 to 4, i-paraphrase ko na lang po. Alam po naman natin na yung word of lies, yung serpent, ay bumulong kay Eva through the mga word of lies, deception. Alam po naman natin na yun ay tinanggap. Yung word of deception ay tinanggap ni
Eva. Amen? At anong nangyari? Result ng unang kasalanan, yung first sin and death ng mankind. Amen? So makikita natin na ganun talaga yung ka-powerful, kaya nga merong life and death. Amen? So, nung una, binigyan ng Panginoon, ng Diyos, ng buhay, pero eto, binigyan ng kamatayan because of the mga deceptive word, mga word of lies. Amen? Pero hindi naman matatapos doon, ang Panginoon gumawa pa rin siya. Gumawa pa rin siya ng isang great plan. Amen? At merong redemption plan na ginawa ang Panginoon. Number 3, sabi niya rito, redemption of life through God's Word. Amen? Nagkaroon ng redemption through God's Word. Sabi rin po dito sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Amen? Yung mga word of promises ng Panginoon, gumawa siya ng isang redemption plan para maibalik yung kapangyarihan, maibalik yung authority sa tao. Amen? At yung mga word of promises from Old Testament ay naging flesh. And the Word become flesh. Ito nga po and the Word become flesh and that dwelt among us. Amen? And we beheld His glory, and the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen? So meron po siya, gumawa siya ng isang dahil sa pamamagitan ng salita, nagkakaroon ng isang redemption. Amen? At yun ay dahil siyempre sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. But you must accept. Amen? Kasi kung hindi mo i-accept, naririnig mo lang siya, si Kristo yung tagapagligtas, pero kinakailangan mo siyang tanggapin sa buhay mo. Amen? Amen? So sa number 4, sabi rito, the Word provides salvation. Amen? Yung Word mismo nagpo-provide ng salvation. Sabi rito sa Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Amen? So makikita mo ang Panginoon, gumawa siya ng redemption plan. Amen? At through Jesus Christ. Amen? Pero kinakailangan mong tanggapin. I-receive mo siya, i-accept mo siya. Kasi kung hindi mo i-confess, sabi rito, if you confess in your mouth, kinakailangan may confession. That is why pagka meron tayo may mga VIP tayo, di ba? Lahat naman tayo tinanggap natin sa Panginoon. So, pero dapat may confession. Kaya kikita mo, meron tayong sinner's prayers, kinakailangan nagko-confess sila. Tinatanggap nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Kasi kung hindi pwedeng bulong-bulong lang, hindi pwedeng nasa isip mo lang. Kinakailangan, sabi rito, you must confess. Kasi merong power yung word mo Amen? Yung declaration mo declaration of faith yun Amen? Kasi kung hindi mo i-confess, walang mangyari. Amen? So makikita natin mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, lahat ng authority, lahat ng power nandoon na sa atin. That is why dapat nag-iingat tayo. Kung paano natin, kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung lalabas sa bibig natin, ano yung magmamanifest doon sa mga mouth natin. Dapat kinokontrol natin mabuti. Dapat nagiging vigilant na tayo, nagiging aware tayo. Kasi at the end of the day, lahat ng bagay na sinasabi mo o narinig mo, tinanggap mo, amen, ikaw yun, magiging ikaw yun. Amen? Kaya napaka-importante sa atin na kinakailangan maging vigilant tayo. Kapatid, kung dumaan ka ng mga trials and testing, o dumaan ka ng mga hindi naging maganda yung 2025 mo, etong 2026, kaya mong baguhin. Nandoon lang yan sa tip of the tongue. Nandoon lang sa dulo ng dila mo yan. Amen? Meron kang power. Meron kang authority. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, amen? Meron ka na yung authority. Nandoon na yung binalik na sa'yo. Meron ng restoration ng power. Amen? So, makikita po natin mga kapatid, kinakailangan talaga maging aware tayo, maging vigilant tayo sa bawat lalabas na salita sa ating mga bibig. Sige, next po. Amen? Sabi ko nga, such power is within your mouth.
Amen? Kaya mong baguhin yung destiny mo. Yung moment mo, kaya mong baguhin. Nandoon lang yan sa tip of the tongue. Amen? Our word matters. Amen? So, napaka-importante po yun mga kapatid. So, next po. Sabi rito, how to use our word wisely. Kinakailangan kasi dapat maging wise tayo sa mga salitang pinagsasabi natin. Amen? Maging aware tayo. Amen? So, sabi rito sa number 1, ito po yung dapat nating gagawin. Kasi hindi iporke ikaw'y tumanggap sa Panginoon, dapat may changes na mangyayari. Merong dapat mababago sa atin. Amen? No corrupting words should come from out your mouth. Amen? Sabi rito sa Ephesians chapter 4 verse 29. Pwedeng pakitulungan niyo ako magbasa? 1, 2, 3. Pwedeng ulitin natin? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Amen? Kaya napaka-importante yung mga hindi lamang yung ikaw yung nagsasalita, yung mga hearers din. Kasi kung ano yung sinabi mo, tinanggap ng katabi mo, parehas na kayo. Amen? So kaya napaka-importante na ingatan natin yung ating pagsasalita. Wala daw corrupting words. Amen? Kasi kung ano man yung mga words na lumalabas sa'yo, minsan hindi natin napapansin na curse natin yung katabi natin, yung kapatiran natin, sa ating pamilya, anak natin, magulang natin. Minsan, yung mga simpleng bagay hindi natin napapansin na naka-curse pala natin sila. Amen? So, katulad din ho ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Amen? Bakit ganito yung nangyayari sa ating bansa? Puro corruption. Kasi lahat ng declaration natin, pag politiko, mga magnanakaw yan, mga corrupt yan. Pagka taga-BIR, mga corrupt yan. Pagka taga-Bureau of Customs, corrupt yan. That's why, yun din eh. Pagdating ng election, yung mga word of lies na binabato sa atin ng mga politician, bibigyan tayo ng tinatanggap din natin. That is why ganun yung nagiging sitwasyon ng ating bansa. Amen? So, dapat baguhin natin. Baguhin natin. Hindi na tayo dapat nagdideklara, hindi tayo nagko-confess ng mga corruption sa mga politician. Amen? Huwag nating kaya nating baguhin yung ating bansa. Kaya nating baguhin yung sitwasyon ng ating pamilya. Amen? Minsan tayo na yung nagdideclare, wala kang alam, ganito, wala kang patutunguhan, dahil ganyan-ganyan ka lang. Nagdideclare ka eh. Sa anak mo, sa kapatid mo, sa mga mahal mo sa buhay. Huwag ka magdideklara. Amen? Kasi merong power yung mouth mo. Amen? It's either blessing or curse. Parang hindi mo napapansin eh. Di ba? Kasi may mga word of lies, mga deception na dapat maging aware tayo. That's why kinakailangan nating humingi ng strong discernment, ng wisdom sa Panginoon. Kung paano tayo magdi-declare. Minsan kasi kahit maliit na bagay lang eh. Kung mag-react ka eh, grabe. Di ba? So hindi mo alam, nakakapag-curse ka. Amen? Napaka-importante mga kapatid na ingatan natin yung bawat salita natin. Amen? So, number 2. Sabi rito sa number 2, baka meron hong tinatamaan ha? Amen? Yung tinatamaan po, mabuti nga sa'yo. Bato-bato sa langit. Tamaan, mabuti sa'yo para magbago ka. Amen? Number 2, be accountable for every word you speak. Sabi rito sa Matthew chapter 12 verse 36 to 37, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give you account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Mga kapatid, dapat maging accountable tayo sa lahat ng mga lalabas sa ating bibig. Kasi at the end of the day, sabi rito sa Matthew, amen, lahat yan ay binibilang ng Panginoon. Lahat yan ay i-account natin sa Panginoon. Amen? Lahat ng sinabi mo, whether good, bad, or ano man yan, lahat ay accounted, naka-record. Amen? So sabi rito, lahat bibilangin. Amen? Ipagsusulit mo lahat yan sa Panginoon.
Could you imagine mga kapatid, based on survey, yung isang average person, meron siyang 30,000 words na kaya niyang sabihin sa isang araw. Amen? Sa isang taon, meron siyang times 12, sa isang araw, sa isang buwan, times 30, 900,000. Amen? Sa isang taon, times mo may calculator. So mga 10,800, mga ganon. Amen? 10 million, sorry. Sa isang taon, 10 million. Amen? 10 million, mga 10 million to 11 million. Amen? So ang lifespan ng isang tao, nasa average niya 65. Pero hindi kami papayag na 65. Diba? Hindi tayo papayag na 65 lang tayo. Amen? Dapat ang level natin nandun sa 90 plus. Amen? Pero wag naman yung may sakit. Hindi kami papayag na merong may sakit. Amen? Hindi rin kami papayag na meron kaming maintenance. Amen? Hindi kami papayag noon. Dahil alam namin yung plano ng Diyos sa aming mga buhay. Amen, Pastor? Diba? Sino po yung mga senior? Amen? Hindi po tayo papayag ng ganun, ng lifespan. Pero yun po yung survey. Based on 65. Kung 65, meron kang 10,800,000. So, kung sa buong buhay mo, kung meron ka na buhay ng 65 years, meron kang ilan? Mga 700 million siguro. Amen? More or less, mga 700 million. So, could you imagine yung bulk ng mga words na isusulit mo, bit mo yun, pag-akyat mo sa Panginoon, ipagsusulit mo lahat yan eh. Amen? So, kaya nga, dapat siguro, yung 7 million na yan, yung 30,000 na isang oras, sisiw lang sa akin yan. Baka higit pa. Baka sa isang billion. Amen. Para kayong mga mga kontraktor, billion. Amen. Hindi na million. So, could you imagine yan yung ipagsusulit mo sa Panginoon? Ganyang karami yung sinabi mo. Amen. So siguro hindi lang ako nakakailang libo na kaya ako habang nagsasalita rito. Amen. So lahat yan ipagsusulit ko sa Panginoon. Kaya nga nag-warn ang Bible, di ba? Wina-warn tayo na kung ikaw ay magiging teacher, siguraduhin mong nasa katotohanan yung mga sinasabi mo. Kasi lahat ng sasabihin mo ay ipagsusulit mo sa Panginoon. Amen? Kaya kami, pag tumatayo dito, pinipilit namin na siguradong totoo lahat ng sinasamin base sa salita ng Panginoon. Amen? So, ganun siya mga kapatid eh. Kaya lahat yan ay ipagsusulit natin. Amen? So, maging responsible tayo, dapat accountable tayo sa bawat salitang lalabas sa ating mga bibig. Amen? So, number 3, tame your mouth and think before you speak. Sabi, kinakailangan i-tame mo daw. Patahimikin mo, kontrolin mo yung labi mo and think before you speak. Kinakailangan pag-isipan mo. Amen? Bago mo ilabas. Think, ito ba'y true? Ito ba'y makatotohanan? Amen? Ito ba ay helpful? Nakakatulong ba kung sasabihin mo? Amen? Ito ba ay inspirable? Nakakapag-inspire ba o nakakagalit lang? Nakaka-high blood lang. Amen? So, minsan may kinalaman, balikan ko yung high blood. Minsan ganun tayo, no, mga kapatid. Minsan, kahit wala kang sakit, sumakit yung bata ko, naku, may high blood na ako. Kaya nangyayari, pagka pupunta ko dun sa lalong tumataas yung presyon mo kasi medyo ka. Amen? Dahil nakokontrol ng isip mo eh. Tapos diniklara mo pa. Kaya nga lumalabas, may high blood ka. Amen? So, medyo nagkasugat ka na ng konti, tapos hindi medyo matagal Naku, diabetic niya yata ako. So, tayo na yung nagde-declare. So, wag nang i-declare. Amen? So, kinakailangan maging aware tayo. Kaya sabi niya rito, pag-isipan mo mabuti, think before you speak. Amen? Ito ba'y nakakatulong? Amen? Ito ba'y helpful? Amen? Inspirable ba ito? Amen? Necessary ba ito? Amen? Kind ba ito? Amen? So, kinakailangan pag-isipan natin mabuti bago natin sabihin. Kasi kung wala doon sa mga bagay na makakabuti, huwag na natin sabihin. Amen?
O baka pwedeng i-delay mo na rin. Baka akala mo, concerned ka dun sa mga sinasabi mo. Yung pala, mas lalo lang nakakagulo. Amen? Sabi rito sa James chapter 1, verse 19 to 20. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear. So, yung ating pakikinig, lagi na lang dapat maging constant. Amen? Slow to speak. Amen? Dapat wag ka masyadong mabilis magsalita. Hindi yung nagsalita ako ng isa, titirahan mo ako ng titirahan mo ako ng 100 eh. Amen? May mga ganun di ba? Isang salita mo, may counter agad siya. Marami mga ganun ng mga tao. Amen? Pagka nakaka-encounter kayo ng ganun tao, mabuti pa, manahimik ka na lang, ikaw na lang manahimik at layuan mo na lang. Kasi ma-out of control ka din. Baka mapatulan mo Amen? So, slow to wrath, kinakailangan iwasan mo talaga. Ikaw na mismo mag-resist. Amen? For the wrath of man does not produce the righteousness of God. Amen? So, kinakailangan daw i-tame natin yung ating dila, yung ating mouth. Amen? Sa bawat salitang lumalabas pag-isipan natin. Pero ito yung precaution. Amen? Doon sa book of James, chapter 3, talagang dinidescribe niya kung ano yung trabaho talaga ng dila. Amen? So, sabi rito, ito yung precaution. No man can tame the tongue. Amen? Sino may sabi nito? Si James. Ito yung sabi niya. Sabi niya rito sa verse 7, for every kind of beast and bird, of reptile and creature of the sea is tamed and has been tamed by mankind. So sabi niya rito, yung mga hayop daw, yung mga beast, lahat ng hayop, amen, ay kayang i-tame ng tao. Pero ito sabi niya, but no man can tame the tongue. It is unruly, evil, full of deadly poison. Amen? Sabi niya, hindi kaya ng tao yan. Walang kakayanan. Amen? Kaya nga minsan konting reaction lang bigla na lang nagre-react yung bibig natin Di ba? So kaya napaka-importante mga kapatid na medyo kontrolin natin yung ating dila. Amen? Paano natin siya makokontrol? So sabi ni James, hindi nyo kaya. Pero kaya ni Jesus. Jesus can. Amen? So, sabi rito, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things had passed away, behold, all things have become new. Amen? Ang sabi rito, nung tinanggap natin si Kristo, amen? At nung tayo nandoon na kay Kristo, all things had passed away, at merong isang bagong creation na lalabas. The old has gone and the new has come. Amen? So makikita natin yun lang yung kakayanan natin. At wala tayong kakayanan, wala tayong lakas. Sabi nga doon sa John chapter 15, kung wala tayo kay Kristo, we can do nothing. Apart from Jesus, we can do nothing. Amen? Wala talaga tayong kakayanan, pero kaya ni Jesus. At siya rin yun ang wala tayong kalakasan, pero tayo ay binibigyan ng strength ng Panginoon. Doon sa Philippians chapter 4, pwedeng verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Amen? Ang Panginoon ang magbibigay ng kalakasan sa'yo. Wala tayong kakayanan, pero kaya ni Jesus. Amen? That is why napaka-importante na yung tanggapin natin ng Panginoong Jesus, i-confess natin sa ating mouth na tayo ay naniniwala sa pamamagitan ng ating puso na siya ay nabuhay, siya ay namatay at muling nabuhay. Amen? Kaya napaka-importante yung confession din ng mouth, especially pagka yung sinner's prayer. Amen? So, ito po yung ginagawa natin. So, napaka-importante kapatid na dapat alam natin sa bawat sasabihin natin, wala tayong kakayanan, pero nire-recognize natin si Jesus Christ sa ating buhay na hindi, kaya ni Jesus yan. Amen? Kaya ni Jesus yan. I can do all things through Christ who strengthened me. Siya nagbibigay ng kalakasan sa akin.
Amen? So, but of course, bago natin matanggap lahat yung mga yan, kinakailangan muna meron tayong require. Meron tayong isang requirement. Amen? Yung requirement natin is kinakailangan magkaroon ng transformation yung ating tongue at yung ating heart. Amen? Bakit yung heart? Sabi nga, out of the abundance of heart, the mouth speak. Lahat ng lumalabas sa bibig mo galing sa puso mo. Amen? Sabi rito sa Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart bring forth good. So kung ano daw yung laman ng puso mo, kung ito ay magagandang bagay, yan yung lalabas. Amen? And an evil man out of the evil treasure of his heart bring forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Amen? So mga kapatid, kaya napaka-importante sa atin na hindi lamang tayo basta-basta tumatanggap sa Panginoong Hesus, tinanggap natin yung power, kinakailangan linisin din muna natin yung ating puso. Linisin natin yung ating mga dila, yung ating mga bibig. Amen? So, meron din po siya kinakailangan para sa transformation, requires mga kapatid, by aligning your heart to the Word of God. Kinakailangan ina-align natin yung ating Word of God. At tayo nagbabasa ng Word of God daily. Amen? Para hindi napapasok ng mga kung ano-ano mga salita. By aligning your heart to the Word of God, read and speak the Word of God daily. Amen? Pangalawa, by dedicating at hindi lang kinakailangan nagbabasa ka, kinakailangan dinededicate mo rin yung heart mo at yung puso mo. Amen? Yung puso mo, yung tongue mo, yung mouth mo, dapat yan ay idinededicate natin sa Panginoon. Amen? Doon sa Psalm chapter 19 verse 14, sabi rito mga kapatid, let the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Pwedeng basahin natin, declare natin sa ating buhay. Kasi part ito ng dedication natin. Dapat dinededicate natin yung ating mouth, yung ating heart, maging acceptable sa Panginoon. Let the word, 1, 2, 3. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Pwedeng namnamin lang natin. Huwag lang yung binabasa natin. Kasi ito ay official declaration natin na tayo nagpapasakop sa Panginoon. Na yung ating mouth ay gagamitin natin for His glory. Amen. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. Sige po, ulit-ulitin natin. Pwedeng ulit-ulitin natin. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength, and my Redeemer. The word. Sige. Sige kapatid, ulit-ulitin mo hanggang mag-meditate sa puso mo. Pwede tayong tumayo. Habang dinideklara natin siya, tumayo tayo. Thank you, Lord.